Hello po. Hello po sa inyong lahat. Ah, Good morning po. Ngayon po ay 4 ng Hunyo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:10 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito kay Chis Escudero na nagsalita siya. Aywan ko lang kung naintindihan niya yung sinasabi niya o gusto lang talaga niyang lokohin ang mga tao. Ang sabi niya ay Senate plenary to vote if impeachment will continue. Yan po ang sinabi niya. Ay ako po ay nababahala sa ganyan ay. Diyan sa ganyan mga patutsada. Opo. Parang nililing lang nila ang tao. Opo. Ay sabi ko na nililing lang kasi nga ay palagay ko hindi naman niya dadaanin yan sa papilis eh. Ganyan lang yan. Puro mga patutsada. Opo. Alam niya kasi na yan ay labag sa konstitusyon. Wala pong kapangyarihan ang Senado para ipahinto ang impeachment trial. Wala po. Sila ay inatasan ng konstitusyon. Mandato po yan ng konstitusyon. Na ang konstitusyon po natin ay the highest law of the land or the fundamental law of the land. Lahat po ng batas, pati ang batas na gagawin nila kung gagawa sila ng resolusyon na yan. At kanina nga ay napakinggan ko kaninang umaga ay tinatalakay ni Ping Lacson ay wala yun, yung ganon. Kasi kung may mag-endorse man yan, pipirmahan no mag-endorse. Ay sino ang mag-endorse yan kung labag sa konstitusyon? Ang pipirma dyan, kung sakali man si Robin Hood Padilla, kasi nga ay walang alam yan eh. Parang si Pacquiao lang po yan eh. Na hindi naman bakante ang posisyon ng Senate Blue Ribbon Committee, dineclare niya na bakante nung panahon ni Dilima. Kasi nga walang alam eh. Pero natapos na ang usapan doon sa mga caucus, doon sa mga sa agreement kasi yan eh, ng mga party kung saan ibibigay ito, kanino ibibigay ito. Pero nirebuka ni kasi nga walang alam sa batas eh, si Pacquiao eh. Ngayon, palagay ko ito, baka ang mag-endorse dito ay si Robin Hood Padilla. Ay hindi na po ako magtataka dyan. Kasi nga, hindi naman nanalo talaga ng todo yan eh. Hindi. Dinaya po yung 2022 election na kung saan ang nagpadala ng boto, ang akala natin, ang nasa kontrata, ang nasa batas, tayo ay bumili ng vote counting machine na 100,000 plus po yan na vote counting machine all over the Philippines. Hindi pala yun ang nagpadala ng boto. Ang nagpadala ng boto ay iisang machine lang. 51% ng boto, 51% ng boto ng buong Pilipinas, iisang machine lang ang nagpadala o iisang computer lang. Hindi vote counting machine po. Adi dinaya yan, hindi ba? At yung machine na yan o yung computer na yan ay nakakonekta locally sa Comelec server. Adi dinaya yan, hindi ba? Private eh. Private, in-identify ng Comelec server na private unto them o local unto them or
nakakonekta sa kanila. Kaya dinaya po yun eh. Kaya nga ito si Robin Hood Padilla, tingnan nyo po kung umasta. Parang si Raulo, hindi ba? Ay kasi wala namang kwenta sa kanya eh. Hindi naman siya binuto ng tao yan eh. Ang bumuto sa kanya ay yung machine, kaya siya ang number 1. Kaya palagay ko siya ang pipirma dyan. Kung may resolution man yan. Pero sabi ni Ping Lacson, ay tingnan natin kung sino ang pipirma ng resolution na yan. Napapatayin nila yung impeachment complaint. Labag po sa saligang batas yan. Walang kapangyarihan po ang Senado na itigil ang impeachment trial. Wala po. Kung hindi, immediately dapat dinggin nila. Ngayon, ang kapangyarihan lang nila is to convict or to acquit. Yan lang po ang kapangyarihan nila. At hindi natin sila ma-question doon kung gusto nilang i-acquit o i-convict. Pero, kailangan madinig. Due process po yan eh. Kailangan may pandinig o ang sabi nga ng iba, hear first. May hearing muna bago mag-judge. Yun ang due process. Hindi pwede yun napapatayin mo na agad ang kaso. Hindi po. At wala nga yan sa kapangyarihan nila. Opo. Matuto na po tayo kung ano ang nangyari doon sa Irap impeachment trial. Na kung saan nag-decide nag-decide ang mga senador to open or not to open the second envelope. Ay wala po yun sa kapangyarihan nila eh. Amak mo eh, ebidensya yan, hindi ba? Bakit pipigilan nila? Ebidensya po yan. Pipigilan ng Senado. Bagamat marami sila, alam nila ang bilang nila na pro-estrada sila, ay nakita po ng mga tao na aba ay tika muna ay bakit ganun? Napipigilan nila ang mga ebidensya. Ay nagsalita na po yung manager ng bangko, si Clarissa Ocampo, yung manager ng bangko. In-identify na niya sino itong may-ari ng account na ito. Jose Velarde ba yun o Jose? Oo, Jose Velarde. Jose Pidal naman si Kwan eh, si First Gentleman Mike Arroyo. In-identify nung manager ng bangko, si Clarissa nga, Ocampo, ay si Irap yan, sabi niya eh. Oh, tinanong siya ni Joker Arroyo, bakit mo alam na ari ni Irap yan? Ay siya po ang pumirma dyan. Oh, ay bakit nakita mo ba na pumirma? Ay opo. Kasi bagong account kanya, standard procedure yan, ang manager kinakausap yung mga ganyan, malalaking pundo, malalaking depositor, kinakausap, sino yung nag-o-open ng account? Oh, getting to know, hindi ba, sino yung customer? Oh, sabi ni Clarissa Ocampo, gaano ang layo mo? Sabi niya eh, nung pinipirmahan niya yan. Ay, ayan po, sabi niya. Oh, 1 metro lang ang layo ko, sabi niya. O adi, nung na-identify na kay Irap yun, ayaw na nilang ipabuksan yung account, yung envelope. Kaya nagwilga po ang mga tao at inilagay po ng mga tao sa sarili nilang kamay ang batas nung mga panahon na yan. Kasi nga wala na silang maasahan eh. Ganun po yan. Ngayon, ito, baka ganito din ang mangyari dito. Pero, culpable violation po yan. Kung sino man ang pipirma dyan. Opo. At delikado po yan. Kasi nga, tahasan na po yan eh. Yung isa ay not to open lang the envelope. Nagwilga na ang mga tao. Ay ito ngayon, papatayin nilang impeachment trial.
aba ay culpable violation po yan ng konstitusyon. Kasi mandato sila na dinggin. Opo. Ngayon, ang culpable violation po ay yung harap-harapan na sinasabihan na siya na, uy, wag mong gagawin yan. Labag sa konstitusyon, pero ginawa pa niya. Yun po ang culpable violation. O repeatedly, or stubbornly, or willingly sila na i-violate yung konstitusyon. Yun po ang culpable violation of the Constitution. Alam na nila, maraming nagrereklamo na dapat hindi nila gawin yan, pero gagawin nila. Culpable po yan. Hindi lang kasi yung nagkamali siya eh. Mahirap pong patunayan po yun eh, yung nagkamali. Pero yung may nagsasabi na violation yan ng konstitusyon, pero ipipilit pa nila, culpable violation po yan. Opo. Yan ang natutunan ko nung tinuruan kami sa PIATI ni Atty. Biñas. Nung tinuruan kami dyan patungkol dyan sa konstitusyon. Pwede pong grounds yan para matanggal ang isang yung impeachable officials, culpable violation. Stubbornly at continuously violating the Constitution. Hindi lang kasi violating kung hindi stubbornly pinipilit Ngayon, tingnan natin kung sino ang pipirma dyan. Nagsalita na kanina si Ping Lacson. Kanya. Wala pang pirma yan, sabi niya. Hindi pa matatawag na resolution yan. Kasi kung resolution yan, may pipirma dyan. May author, kahit na isa, sabi niya. Ay ipagpalagay na nga natin dahil nga ito si Robin Hood Padilla, wala namang pakialam yan kasi nga hindi niya kailangan ang boto ng tao para maging senador, hindi Yun po ang nangyari nung kapanahunan ni Duterte. Kaya pagbabayaran po nila yan. Ako nananalangin po ako, bakit nga zero ang 8 diretso? Ay kasi nga pinatay nila ang ilaw, ang server ng 7 oras noong 2019. At noong 2022 naman, ginamit lang nila ang iisang computer. Ayan po, ni-repeat ni kahapon, ni Waldy Carbonell, ni-repeat na naman niya, na yung 2022 election, malaking dayaan yun. Ang binanggit naman niya, ay dahil bakit makapagpadala ng 20 million? Tama nga naman, di ba? Hindi kakayanin sa isang oras. At 802, nakapagbilang na ng 20 million. Imposible nga yan. Kasi nga may 30 minutes pa lang na maghahanda yung mga election officials imposible na makabilang ng ganon. At ang pinakamasama pa dyan, nag-slow down from 8 to 9 p.m. Nag-slow down. Dapat hindi ganon Dapat ay tuloy-tuloy yun hanggang alas 9, malaki ang bilang na pumapasok, ay hindi Malaki ang bilang na kung tutuusin na ang pumasok ay 30 minutes lang yun Kasi nga may gugugulin na 30 minutes para sa mga election officials na aayusin yung mga paraphernalia. Kaya nga, dinaya lang talaga Dinaya. At yan po ang masama. Hindi po nasusunod ang kagustuhan ng mga tao. Kaya nga yan si Jinggoy Estrada, hindi ba? Hindi ako maniniwala na mananalo yan. Hindi ako maniniwala kasi nga nasangkot na yan sa anomalya. Ilan ba yung kuwan niya? 100 million din yan Ay si Kuang, ganun din Si Bong Revilla, nung 2019, nanalo po yan Ay dinaya nga dahil
pinatay nila ang transparency server ng 7 oras. Pero hindi ako maniniwala na mananalo pa yan. Kasi nga ito ha, ang pagbabasihan ko, kung manual lang ang bilang, kung mano-mano lang, manual nabibilangin yung mga boto, hindi yan sa computer. Bibilangin. Hindi na po nanalo si Kitatadi at saka si Kusiting at saka si TC Aquino Orita, hindi na nanalo After nung impeachment trial ni Irap. Kasi sila ang ang yabang ni noon ang yabang ni Kitatadi. Let us divide the house, sabi niya kasi alam nila ang bilang nila to open or not to open the envelope, the second envelope. Nung nanalo sila, sumayaw si Aquino Orita. Nakita po ng ng mga media na-capture sa TV. At ito naman si Kusiting, ngumisi naman. Ay hindi na sila ibinoto ng mga tao. Wala pang corruption dun Ipinakita lang nila na ayaw nilang buksan yung second envelope. Ay bakit ayaw nila? Ay ebidensya po yun Walang karapatan po ang judge o ang Senado na hindi buksan ang mga ebidensya. Ay paano malalaman ng tao yan? Yun po ang rason ng tao. Kaya nagwilga ang mga tao. Inilagay nila sa kanilang kamay ang batas. At kahit na umiiyak nga si Irap, kahit na umiiyak na yan, 3 senador na yan, na, sige, buksan na, sige, wala na, hindi na maibalik irreversible na po At hindi na sila nga nanalo yan sa pagka-congressman. Tignan nyo yun, dahil lang doon sa ganon, walang corruption po doon Sumayaw lang si Kusiting, si Aquino Orita, TC Aquino Orita, ngumisi lang si Kusiting, at ito naman si Kitatad naman ay napakayabang. Let us divide the house. Nung narinig ko po yan, kasi ay born again na po ako noon Tika muna ako, delikado ito Sabi ko, a house divided, sabi po ni Jesus Christ Alam nyo po, pag may dumarating sa akin ng mga salita, mayroon din akong naiisip na sinalita ni Jesus Christ. Ganun po yan Bilang isang born again, kabisado ko po yung Biblia Ang sinabi ni Kitatad, let us divide the house, sabi nga. Ay ang sumagi naman sa aking isipan noon, a house divided, sabi po ni Jesus Christ, a house divided cannot stand. Ay i-divide mo yung house sa walang kwentang bagay, hindi ba? Ay baka hindi ka ako maka-stand yan. At ito ngayon ang gagawin nila, i-divide, magbubutuhan po siguro ito Pero nga ngayon, alam ko, walang maglalakas loob na pipirma dyan kung hindi yung sira ulo. Kasi nga, culpable violation po yan At i-share nyo po itong sinasabi ko dito kasi nga ay kung naniniwala kayo, kung hindi naman ay okay lang. Pero ako, patuloy ako magsasalita dito kasi kung ano yung righteousness, yung po ang nilalakad ko. Pero bago po ako magpatuloy ay hayaan nyo muna po na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Naku, wala na pala akong oras bibilisan ko na lang po at salamat po sa inyong lahat. Pussycat, Doris May, Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romir Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Cavili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Elni Carliago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User JH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Myra Midaina, Rafael Aquilato,
Mayit hinsyo Dio Yanong Bilya Lagenyo, Misteryang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamora, User Kiki, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arler Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olavires, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mabon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mo Obriac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po i-recommenda muna yung mga kwan kasi kulang na ako ng oras. Ito na lang po ang gusto kong i-share sa inyo. Itong Bible verse patungkol dyan sa nangyayari dyan. Pero binanggit ko na ang problema talaga dyan, hindi naman kasi nasusunod ang kagustuhan ng tao sa eleksyon. Kaya ganyan po ang nangyayari. Naging mga senador sila. Sila Jinggoy Estrada, si Robin Hood Padilla, ay alam nila kasi na dinaya lang yan. Kaya doon sila manunungkulan kay Duterte. Opo. 1 John 3:4, everyone who sin breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Ayan po. Alam nyo po, bakit ko pinili ito? Pag mismong kongreso natin o ang senado natin ang nagbe-break ng batas, iba na po yan. Na dapat sila ang haligi ng batas Pillars of the law sila yan Ngayon kung gagawa sila ng batas na sasalungatin nila ang saligang batas, problema po yan. Pwede yan kasi nga ay babayaran nila ang mga media o kaya propaganda po yan pwede yan. Pero Diyos po ang gagalaw yan. Maaring pabagsakin ang Pilipinas sa dilubyo. Opo. Lawlessness ang mangyayari dyan. Wala nang kaayusan. Wala na. Pero ang Diyos naman kaya po na magpalindol o magpa-tsunami o kaya po yan o sakit. Ang tawag dyan ay plago na pwedeng darating yan kasi nga mismo sila na dapat sila ang magpapatupad ng batas o sila ang mag-aayos ng batas ay gagawa sila ng batas para i-violate yung konstitusyon. Iba po yan. Inuulit ko maaring manalo sila, pero may Diyos po na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Na nangako po, righteousness exalt a nation, but sin bring condemnation to any people. Iyan po ang palatandaan ko. Ngayon, kung marami na talaga ang lawlessness, kung pati ang Senado ay naandyan na sila, ay problema na po talaga yan. Maghanda na po kayo sa mga plago na darating o mga dilubyo. Lalo na kung kumakampi kayo dyan. Hindi ako natatakot dyan Bakit? Alam ng Diyos kung papaano gantihan yung mga tao na ganyan, na mga lawlessness. Pero alam din ng Diyos na bigyan ng pabor o bigyan ng kaunting ang tawag dyan, reward. Reward. Yung mga tao na lumalaban dyan. Alam po yan Magkaroon man ng dilubyo, halos hindi apektado yung mga tao na matuwid. Tandaan nyo po yan. Galatians 3 verse 24. Therefore, the law was our tutor. The law was our tutor. Sa iba po, the law is our schoolmaster or the law is just our guardian. Ayan po
guardian natin yan. Kaya naandyan yan. Kaya ibinigay ang batas kay Moses. Guardian natin yan. To bring us to, dito ang nakasulat, to bring us to Jesus Christ. Pero po sa ibang verse o sa ibang book, ang nakasulat po ay to bring us to righteousness or to obtain righteousness. Yan po ang purpose ng batas. Kaya tayo ay may saligang batas para ma-obtain natin ang righteousness. Ay ano yung righteousness? Yung righteousness ng Diyos. At ang absolute dyan ay si Kristo. Jesus Christ is the righteousness of God. At ipinakita niya yan. Kaya wala tayong pwedeng i-question dyan. That we might be justified by faith. Pero hindi ko na ipapaliwanag yan. Ang ipapaliwanag ko lang dito ay yang batas na yan, yang konstitusyon natin yan, matagal na po yan, may pinanggalingan yan. Kung sinabi na forthwith, bakit sinulat yan? Ay baka noon pa, nung nasa 2,000 years ago sa Roman Empire, na mayroon ng ganyan na may impeachment tapos ay dinidribble lang. Kaya inilagay yun. Ngayon ay ididribble na naman nila. 5 buwan ata yan eh. O, ay ngayon, papatayin pa nila. Ay, wala na. Nagbabayulit po kayo ng konstitusyon. Kaya nga sinabi, tandaan nyo po wala pong idle na salita. Kung sinabi na forthwith, ay ang meaning dyan ay immediately, ay ikuan yan, lilitisin yan. Pero nga ay ang daming ang daming mga dahilan ang dami na medyo daw bakasyon sila, ganyan. Ay, walang kwenta po yan na ganyan. Pwede naman na umpisahan yan magpatahi na kayo ng mga damit nyo hindi ba? Umpisahan sa ganun. Kasi temporarily, ang nakasulat po, temporarily, yung Senate ay magkukumbin yan as a quasi-judicial body. Kaya hindi pwede na ibibigay nyo na naman sa Supreme Court yan. Hindi pwede. Kasi nga quasi-judicial na kayo Sang-ayon sa batas ay pero gusto nilang itapon doon para yung sisi ibibigay na naman sa ibang tao. Ganun po yan. Niluluko nga ang mga tao Magkukumbin nga kayo temporarily, kahit na legislative body kayo, magiging kayong quasi-judicial body kasi nga maghuhurado kayo At okay naman yun kasi nga hindi nyo naman ibibilanggo Tatanggalin nyo lang o hindi sa pwesto. Anong kinatatakot nyo dyan? Hindi ba? Ngayon, ang nilalakad ko lang po dito ay yun nga, is to bring us to righteousness what is right. Ngayon kung kayo mismo alam natin na paglabag na yan sa konstitusyon ay hindi na po righteousness yan. Remember every word is important sa batas. Opo. Pag sinabi po na forthright, ay hindi ba kahit naman na hindi ka nakakaintindi kasi yung port parang kwan yan galing pa yan sa English na hindi maintindihan ay yung pag sinabi sa'yo na come forward, hindi ba? O come forth, hindi ba? Come forward pala yan hindi ba? Doon mo tignan, hindi ba? Come forth, hindi ba? O come forward. Hindi ba? Ngayon ay nililito nila, hindi ba? Nililito lang nila mga tao. Pero hanggang dito na lang po at wala na po akong oras, 30 minutes na. At dalayan ko po sa Panginoon na sa ating pagkikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagkikinig. Salamat po ng marami, salamat po. At isir nyo po ito kung naintindihan nyo o naniniwala po kayo. Kahit na sa mga kaibigan nyo, kung nagkikwentuhan kayo, labag po sa konstitusyon yan, kung ipapatigil nila yan.
Opo, culpable violation po yan ng konstitusyon. O sige po, at hanggang dito na lang po, salamat po.